Gawa na rin nung naka 2 big man lineup itong San Miguel ngayon with Abay and Brondial, makikita po nating masikip talaga sa loob kaya it's up to Jericho, Ross at CJ to stretch the floor. Bad spacing talaga to mula sa dalawang big man kasi magkadikit pa sila dyan as you can see. Kaya hindi rin po maka-finish na maganda si Jericho dito sa loob kasi pack na pack talaga ang paint even ng mga kalaban. Sa tingin ko hindi naman disenyong play talaga to, nagkaamuyan na lang din sila. Mukhang nag-zone din ata itong TNT kasi si Heading hindi na sumunod doon kay Jericho sa corner at nanatili dyan sa kanan. Nagkaamuyan din talaga kasi si Brondial nag-screen na rin dito para hindi makahabol si BGR. Good execution to mula sa SMB, good relocation din mula kay Jericho, never siyang tumigil dyan simula nung pinasa niya. Parang mala Steph Curry lang din na relocate. Ganito rin po yung ginagawa ni Steph nung umatake, hindi nakatira sa loob pero kinik out sa wing. Pero siya, never po siyang tumigil sa pagtakbo at sa paghanap ng open look. Eventually, nagkakamali rin naman yung kalaban kahit gaano ka pa kakilalang shooter. Yun din po yung ginawa ni Cruz kanina. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si 1x Sports sa una nyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Solid third quarter din talaga to kay Jericho Cruz mga idol at itong dalawang tres niya yung nag-push sa SMB para magka-momentum at matambakan din po yung TNT hanggang sa fourth quarter nung laro. Wala naman tayong masasabi dito Good contest na to mula kay Oftana. Sadyang pumapasok lang din talaga. Ang masakit pa sa TNT, foul pa to. Bagamat medyo may kahinaan din talaga yung dalawa kayong bigs na nasa loob mga idol, may mga strengths din naman to. Lalo pa at nasa inyo yung pinaka-dominating na tao in PBA history. Ang laki ba naman din Kaya kahit nga masikip nga, pumapabor pa din naman sa inyo kasi too big, too strong, too long din talaga si Abay sa ilalim. Makakita naman tayo dito ng poor recovery sa depensa kasi nag-help po si Oftana dito nung nag-drive si CJ, which is tama lang din naman po kasi dapat naman din nag-help ka sa kakampi mo, di ba? Pero nung time para tapatan mo yung tao mo, wala. Hindi na siya nakasabay dito kay Jericho. Understandable naman din po yan kasi galing nga sa help and usually dapat may ibang sasalo din sa'yo na kakampi. Like itong sa Heading, pwedeng makiharang din dyan. Ganyan sana dapat yung good helping team defense kaso makikita natin si Heading na hindi po humarang tulad yung ginawa ni Oftana. So nakapag-drive si Cruz ng madali. Tignan nyo po si Ross dito nung nag-drive po si Kelly kontra kay Abay humarang siya dyan. Kani-kanina lang din kasi naiwan si Junmar sa atake ni Kelly Pero ano yung nangyari? Si Ross naka-recover ng mas maganda ngayon dito kay Heading. Something na hindi po nagawa ni Oftana sa kabilang clip. Mahusay din talaga si Ross sa depensa mga idol. Napigilan niya yung jumper, napigilan pa niya yung drive. Very good yan considering na 40 years old na po siya. So nakikita nyo rin yung problema nitong TNT. Ang naging pare-parehas po simula kanina mga idol mula dito sa depensa ng TNT, pinapak talaga nila ang paint. Parang yun yung priority nila kasi obviously andyan nga yung pinaka magda-damage din sa inyo mula sa loob. Pero halos hindi nga natin ma-feature si Junmar sa video na ito so far At dito hindi naman din siya yung gumalaw. Nag-handoff lang siya kay CJ which resulted sa tatlo ang na-attract niya na defenders. Kaya nagdo-domino effect na rin yan kasi kulang sa communication ang TNT si Heading na hindi nag-help kanina. No choice kundi mag-help kay Tautua. Di na libre yung tao niya. At nung nagsisimula na rin pong bantayan ng TNT yung labas, dito makikita nating umangat na si BGR at sinusubukan nilang itrap si CJ sa ibabaw. Wala. Di yung loob naman din po yung na-open. Kaya mahirap din po talagang kalabanin tong SMB. Tinesting ng TNT na patirahin sila sa labas, ayun, nilason sila. Nagkumuhog tuloy at ngayon butas naman yung ilalim. Tambak na ng 18. May something talaga na hindi okay sa depensa nitong TNT Like ngayon, si Heading po angat na angat naman doon sa tao niyang si Trollano. And ginagawa niya yan without any help sa paligid niya kaya susceptible po talaga tong maiwanan siya. Kung ako lang hindi naman sa pagmamarunong pero kasi hindi naman titira si Trollano sa spot na ito. Siguro magsasag na lang din ako dyan. Atras ako ng kaunti para kung magdadrive, mas makakasabay ako. Gagawin ko lang yung angat na angat ako kung alam kong may ibang mag-help or unless na lang sobrang kumpiyansa akong malalockdown ala Tony Allen ko itong may hawak ng bola. Kasi yung helper po dumating na lang din nung nasa loob na yung bola. Hindi po tayo nagmamarunong mga idol. Baka sabihin nyo dyan sa comments ako na lang ang mag-coach. Pero sorry, yan yung nakikita ko So kung nasaktan ka, pasensya na kagad. May mga good defense naman din sila, sadyang nakakashoot lang din yung San Miguel mga idol. Pero may mga depensa rin talaga sila na masasabi mong hindi maganda talaga, lalo na sa isang close-out game. Napornada tuloy itong Grand Slam sana ng TNT at Beerman po ang nagkampiyon ngayong All-Filipino Cup. Simula nung na-draft po si Junmar mga idol back in 2012, nakaka-7 na po na All-Filipino Cup Championships itong
itong Beerman. Out of the 12 seasons niya sa liga so far, kaya patuloy lang din pong inuukit ni Junmar yung sarili niya sa history nitong PBA at palakas ng palakas yung kaso niya bilang GOAT ng liga. Ano po ang masasabi niyo sa naging laro ng SMB this game mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, and ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.